So yun. So kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So mga kababayan, pag-usapan ngayon natin itong bagong hobby ni Sara Duterte ngayong eleksyon. Ito nga po yung negative campaigning. So ngayon, ang bago niya pong biktima ngayon na congressman ay si Congressman Beatrix Luistro ng Batangas. Okay. So sa hindi lang po nakakaalam, no, ang ginagawa ni Sara ngayon, pupunta siya sa mga distrito ng mga congressman na bumabatikos sa kanya and then doon niya bababuyin. Okay, di ba? Siguro naalala niyo naman yung ginawa niya kay Congressman Villalrano ata yun, di ba? Ng Manila. Tapos yung kay Congressman Chua at saka kay Congressman Benny Abante. O, di ba? So ngayon, ang ginawa niya naman ngayon ng issue ngayon, si Luistro naman. At alam naman po natin no, na si Luistro po, siya po yung nangunguna na prosecutor po sa impeachment ni Sara. Okay. So akala kasi ni Sara no na well sa ating mga nag-iisip na mga Pilipino, para sa atin kababawan po yung ginagawa ni Sara. 'Di ba? Kasi 'di ba kung may problema ka pala sa congressman, 'di ba? Pinagmulan lang naman kasi niyan is yung confidential fund mo. Kung sinagot mo na sana nung simula pa lang yan, hindi sana tapos na. Okay. So, mamaya babalikan natin yan ha. So, ito ngayon ang drama ngayon ni Sara dito. Okay. So, basahin natin to kay Luistro naman to. Okay. Magaling tumakbo sa utang. Sara Duterte accuses Jermel Luistro of skipping 8 million legal bill. Okay. So, last year kasi may binabanggit si Sara, ang sabi niya 9 million. Ngayon naman 8 million na. So ano ba talaga yung totoo? Labo mo rin eh. Dapat consistent ka dapat. Diba? So sabi dito no, Vice President Sara Duterte publicly criticized Batangas 2nd District Jermel Luistro during a campaign sortie in Bawan, Batangas over an alleged unpaid legal debt involving Duterte's husband, lawyer Mans Carpio. May asawa ka pala, Sara. Wala nga. Kala ko tibuka eh, no? So, in the remarks, Duterte revealed that Luistro once sought legal help from Carpio when her husband faced, yun nga, yung complaint. Okay? But despite of the case being resolved, Duterte claimed that Luistro failed to pay the agreed legal fee of 8 million. So, ngayon na, ang kwento ni Sara, di ba naalala nyo, di ba? Yung asawa nga po ni Luistro. Diba, nung panahon nga po na usok po na pinapategi ni Duterte yung mga mayor, kasi yung asawa ni Luistro po, mayor po yun. Okay? Nung mga panahon nga po na pinapategi nga po ni Duterte, ni Digong, yung mga mayor dati, so itong si asawa nga ni Luistro, kinasuhan nga po ng panggagahasa nga po ng panahon ni Digong. Then eventually naman po mga kababayan, nabasura din po yung kaso. Okay, no, kasi actually maganda rin 'tong sinabi ni Sara kasi confirm ni Sara dito sa statement niya na binasura yung kaso. So ibig sabihin wala. Wala eh. Oh, so 'di ba ang point natin dito no, ginagamit ng mga DDS kay Congressman Luistro yung kaso ng asawa niya. Yun naman pala binasura na pala. So walang bilang. So ngayon ang sabi ngayon ni Sara, ang tumulong sa'yo is yung law firm ng asawa ko. Hindi mo nga binayaran ng 8 million. O last year 9 million, 8 million na lang ngayon. So so ayun, okay. So personal issues. Mga kababayan kasi ang point natin dito, yung binibintang ni Sara Duterte no kay Luistro, personal nila pag-uusap 'yon kung totoo man Pero yung binabato naman po ni Congressman Luistro kay Sara Duterte about sa confidential fund, facts po yun. May mga ebidensya po yun, may mga testimonial evidence, tsaka may mga documentary evidence. So by the way, para mas mainis tayo lalo, no, ito yung video ni Sara eh. Babalikan natin yan Tingnan niyo to. Well, by the way, medyo malabo mangyari ito kasi mamaya explain natin mamaya sige. Ito muna, yung statement niya doon. Wait, yan, ito. Yung tipong ng tao na nagkamali tayo na piniling representante ng ating distrito. Di po ba yung asawa ay may case?
Di ba? Sabi ko sa'yo eh. Personal eh. No? Lumapit siya sa asawa ko. Abogado. Kaya nga, naghahanap buhay, alam mo, ang naghahanap buhay talaga sa amin, yung asawa ko. Kaya dahil naghahanap buhay, o sige, pagkapit natin ito. O tapos na ang kaso. Magbayad ka na ng 8 million. Ilang beses, siningil ay hindi na bayad. Ganyan ang So ngayon mga kababayan, nasabi ni Sarah, no? Yung kaso nga po ng asawa ni Luistro, basura na, tapos na, finish na. Okay, sige. klase ng tao na mali natin na napili. Tinatakbuhan ang utak. Okay, alam ko, abogado din ako, dumaan din ako sa practice, hindi na nila nakakabayad lahat. Ang sasabihin niyan, ito attorney, meron akong konti, ito na muna. Pag may kapera ako sa susunod, magbibigay po ako. Susunod na buwan, ito attorney, konti po. Ito lang po muna kayo. Hindi talaga eh. Kunwari, walang nangyari. Parang ka naman muna ang utang mo. Ako ang ina, ako ang pare. Ako ang pare. Abnormal talaga to, no? Actually, ito yung gusto ng mga DDS eh, no? Yung bardagulan, no? Well, by the way dito, no? Ang ending ng video na to, play na lang natin para maganda, para makuha yung point ko, no? Ako ang pare. Hindi na babae ng utang. Yan. Yan. Nagkakalit tayo ng pili ng presidente, nakalit din tayo ng pili. Hindi natin natin yung karakas eh. Oo. Diba? Diba? Ganyan ang klase ng pagkakamali ng amin. Kaya, ngayong darating na Lunes, meron tayong pagkakataon na itama ang mali. At yun ay ang pagpili kay Congressman Ryan Abu. Yan. So, ang ending nito mga kababayan, inendorso niya yung kalaban ni Luistro na si Abu. Si Abu mga kababayan na isang pro-Duterte na sigurado po ako na ipagtatanggol po si Sara sa Kongreso. So, ganoon lang naman talaga style ni Sara, di ba? Kapag bumabati ko sa kanya, para sa kanya mali. Hindi matinong tao. Para pagkakampi niya, matinong tao. Ganun. Kasi, ang point natin dito mga kababayan, no? Okay. Ano to eh? Wala. Kung totoo nga itong sinasabi nga ni Sara, so personal yung usapan yan. And by the way, mga kababayan, no? Hinanap ko po yung yung mga opisina nga po nung law firm nga po ni Sara Duterte, no? Kasi dati ang pangalan niyan dati, Carpio Duterte Law Firm. Ayan yung dati eh. And then naging Carpio Law Firm na lang po yan kasi nga po si Sara naging vice presidente na. Okay. So, technically ganon. So, ayan po ay nakabase sa Davao tsaka sa Cebu. Okay. So, ngayon ang point ko dito mga kababayan, bakit kukuha ng abogado itong si Jerbil Luistro from Davao or Cebu? Yung kaso po na sa Tagaytay. So, ito pakita ko sa inyo, no? Teka lang. So, ito nakita ko na, no? Yan. So, ito yung arrest warrant nga po nung asawa ni Luistro. So, tingnan nyo ha, arrest warrant to eh. So, saan naka-file yung kaso? Branch 133 Tagaytay City. Siya, tingnan nyo ha. Criminal case number TG19613 Noel Luistro. Siya to. Sakto kasi yung Batangas malapit po sa Tagaytay. So, naka-file po yung kaso sa Tagaytay. So, ngayon mga kababayan, no? Ewan ko lang kung merong ibang law firm yung si Manscarpio, no? Kasi ang alam ko pong law firm ni Manscarpio, yung Carpio Duterte Law Firm. Na ngayon, Carpio Law Firm na lang ngayon yan. Okay. Ito nga po, no? Ulitin ko lang, ito nga po ay nakabase sa Davao at saka sa Cebu. Ngayon, meron silang opisina dito sa Ross Boulevard. Nabuksan po yun after pandemic na. After pandemic na po nabuksan yun.
Eh, yung kaso po 2019 pa. O, di ba? Alam ko may date to eh. 2019 to eh. Hanapin ko ah. Walang date. Pero alam ko 2019 to. Ano ba yan? Wala nga, no? Pero 2019 to alam ko. So, ayun ang question para sa akin. So, bakit kukuha ng abogado si Sara Duterte? Ay, bakit kukuha ng abogado si Luistro na galing pang Davao or galing pang Cebu? And by the way, ang alam ko po mga kababayan, yung naglakad po ng kaso ni Noel Luistro, si Beatriz Luistro mismo kasi abogada din po yun. Di ba na, alam ko may interview na gano'n yun eh, napanood ko yun eh. So ngayon, ano bang point ko dito? No? Ang gusto kong sabihin dito mga kababayan, tingnan nyo to Ito po kasi yung prosecution team nga po na haharap sa impeachment trial ni Sara. Number 1 po talaga sa listahan si Luistro. Tinik po talaga sa lalamunan ni Sara Duterte yung si Luistro. So ito yung ito yung prosecution team ni ng House kay Sara ha. So si Luistro, si Acop, si Roch Gutierrez ng One Rider, no? O si Joel Chua nandito rin pala. No. Si Joel Bungalon, ito magaling to. Si Joel Bungalon, si Atcharon, no, from General Santos. 4-piece party list, no? Si Libanan. Okay, very good, no? 4-piece party list, very good, no? Tapos si Pangalinan ng Mindoro, Zamora ng San Juan, si Zamora, oo. Tapos si Defensor ng Iloilo. Oh, talaga? Tapos si Jonathan Flores ng Bukidnon. Okay. So, ngayon, ito po yung mga prosecution team. Ano ba yung prosecution team? Ito po ang magiging abogado natin sa impeachment trial nga po ni Sara. So, kaya, ang nangunguna dito kasi sa listahan si Luistro. So, kaya ganyan po talaga sobrang galit ni Sara kay Luistro, no, na umabot na po sa punto na na nilulusob niya na nga po dun po sa mismong lugar niya sa Batangas. Okay? Walang point natin dito, no? Nakita natin kung ano style ni Sara eh, 'di ba? Na pupuntahan niya yung mga kalaban niyang congressman doon mismo sa distrito niya, tapos doon niya bababuyin. Tapos ang akala niya kasi good shot yun, pero para sa atin bad shot po yun. Kasi in the first place mga kababayan, kung sinagot na sana ni Sara Duterte lahat ng allegation sa kanya, doon pa lang po sa House, edi sana walang impeachment trial ngayon. Wala na naman ka-basic yun eh. O, di ba? Yan na, so kayo po, no, ano po masabi nyo nga po dito sa content natin ngayon, no? Ano bang, kayo ba naniniwala ba kayo dito sa sinasabi ni Sara Duterte? And then, ako, hintayin po natin na kung ano yung magiging sagot dito ni Congressman Luistro. Okay, so pa-comment na po sa baba, binabasa ko pong lahat yan, at syempre yan po sa Team Replay, pa-like po, subscribe, at kung naman kalabisan, pa-share na rin po ng video po na to. So, thank you mga kababayan, kita na lang ulit tayo sa susunod nating content. So, thank you, salamat, and bye-bye.